Ngayon, dito na ho tayo. Sa impeachment, mga kababayan, sumagot na din si Senator Chis Escudero. Ayan po, lalakihan ko kasi maliit. Ano yan, sakit sa mata. Sabi ni Senador Chis Escudero, Senate President, mga kababayan, Escudero on Duterte's impeachment, no changing rules in middle of the game. Tuloy-tuloy ho, mga kababayan, pagkatapos ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, saka naman po uumpisahan ang impeachment. Sabi dito, Manila, Philippines, Senate President Francis Chis Escudero believed the impeachment rules in the trial of Vice President Sara Duterte should not be changed anymore. He believed that Senate might just be accused out changing the rules in the middle of the game. Si Panelo kasi, mga kababayan, sila Panelo, kung ano-ano mga sinasabi para lang pumanig sa kanila ang senador, para pumanig sa kanila ang taong bayan. Di ba? Sabi ni WhatsApp, DDS mindset, yang binasa mo. Magagaling naman sana sila Marcoleta, Bongo, nagpapagamit lang kay Duterte. Kay Marcoleta, hanga ako dati doon eh. Kaya lang, ayun nga, nagulat ako, biglang nagsalita. Dapat po, sinusunod na lang natin yung nakaugalian natin dito sa House of Representatives na kapag ka ang bise o ang bise at ang presidente ang humingi ng budget, wala nang tanong-tanong. Hindi na po akma yun sa panahon natin ngayon na napakadaming mga pondo ng gobyerno ang nawawala. Sabi dito, according to him, they have been receiving many proposals for changes but the suggestion that they just adopt the existing impeachment rules. Baka iniisip nila, naku, kailangan palitan to, kailangan ganito, kailangan ganun. Para pumabor sa kanila yung kalalabasan ng impeachment. Kaso ayaw pumayag at hindi papayag. Ang mga senador at lalong-lalo na si Senate President Chis Escudero. Dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we're changing the rules in the middle of the game to favor one side of the others. Sino lang po ba ang hihingi ng mga ganyan, mga bossing? Siyempre, yung mga kinakabahan ho. Ang Congress naman, mga boss chief amo, sir, alam na nila simulat sa pool pa lang kung ano ang gagawin at kung ano yung mga rules and regulation. Di po ba? Ipapanukala ko kung may pagbabago man sa rules, ito'y mag-a-apply to future impeachment cases at not this one. Yung mga nandiyan na magdedepensa, siguro nakikiusap sila, baka pwede naman na ganito, ganyan, no? Para pumabor ho sa kanila. Kasi umpisa pa lang ho, mga kababayan, inasikaso na po lahat yan ng Congress. At may pinagbabasihan na po silang rules and regulation, mga bossing. Alam niyo style ng mga kalaban, mga kababayan? Yung tipo bang kung ano-ano na lang ang ipapasak nila eh. Kung ano-ano na lang ang idadahilan nila. No? Yung tipo bang, ganito, dapat ganyan. Para pumabor sa kanila. Hinahunting ni Marcoleta si Epifanio Labrador. Bakit? Naging senador lang siya, nang hunting na siya, grabe naman. Ano ibig sabihin nun? Tuloy nga natin to. Sabi pa dito ni Escudero, that's the formal procedure para official na ma-take cognizance na ng Senado ang impeachment, hindi yung nila Secretary General, hindi ko pagtili, ano ba yan? Burado na malabo. Sandali nga, wala yung salamin ko dito. Yung pagbabasa ng article at impeachment in plenary, nakalagay sa rules namin by the prosecutor, the Senate leader, sinabi. Meron silang mga ayaw pa. And then, the Senate can take cognizance on it and that will now be used as a basis of convene on. Sa sandamakmak ho, mga kababayan, ng ebidensya at sa dami ng mga tao na magsasalita laban sa Vice Presidente, kahit ano pa po ang hilingin nila na pagbabago sa rules and regulation, mga bossing.
Hindi na ho ano yan. Hindi na po epekto. Kahit pa sabihin mga kababayan na number game, no? O napakadami ng senador na boboto para ma-impeach, para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Hindi din uubra yun. Bakit to? Ipupush ho natin mga kababayan yung sinasabi natin na kailangan bawat isang senador na boboto, impeachment o hindi impeach si Inday Sara Duterte, ipaliwanag yung kanyang boto. Di po ba? Ipaliwanag yung kanyang boto para hindi naman po tayo kawawa na mamamayang Pilipino. Kasi baka yung iba dyan dadaanin sa kaibigan ko si Inday Sara Duterte. Baka yung bilyar, ano sabi, kami ikinampanya ako ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, malaki ang utang na loob ko dyan. Baka hindi na husilipin o tignan o hindi na makinig doon sa mga prosecution panel. Hindi na pakinggan yung mga witness. Kaibigan ko yung ini-impeach Inano ko niyan, ikinampanya ako niyan bahala kayo dyan. Baka ganun ho ang mangyari, di ba? Para maging patas naman po sa amin na mamamayang Pilipino, bawat isa sa inyo, ipapaliwanag nyo. Bakit hindi mo inimpeach si Inday Sara Duterte? Bakit mo inimpeach si Inday Sara Duterte? Tingin ko naman, kung ibabase nyo lahat doon sa investigasyon, may masasabi kayo. Di ba, Annabelle? May masasabi ho sila, mga kababayan, na, ganito, kaya ko hindi inimpeach si Inday Sara Duterte, yung mga resibo ng confidential funds, halata naman pinabricate lang nitong mga congressman, ganon. Di ba? Huwag nyo kaming iiwanan o hahayaan na binoto ni hindi bumoto si Robin Padilla para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Tapos, wala nang eksplanasyon. Wala na kaming narinig. Kasi pwedeng mga magtago sa ganyan. Hindi naman natin kailangan explain sa kanila. Basta, eto ang mga bumoto, eto ang mga hindi. Lugi tayo sa ganon, mga bossing. Dahil ho tayo, kinakaltasan, kinsenas, katapusan. Di ba? Nung mga tax, kada bili natin, may tax. Tapos, hindi natin maririnig. At yung mga sinasahod ng mga senador, mga kababayan, galing po sa tax ng taong bayan. Karapatan lang ho natin na malaman natin kung ano ang dahilan nila kung bakit hindi in-impeach si Inday Sara Duterte. Karapatan natin marinig kung bakit in-impeach si Inday Sara Duterte. Dahil ang hinahanap po dito ay galing po sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Kasi nahihirapan akong isipin kung paano mangyayari na ma-acquit si Inday Sara Duterte. Samantalang kagaya po nung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, sa buhay ni First Lady Lisa Marcos, sa buhay ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Tayo hong lahat, napanood natin yun. Tayo hong lahat, nakita natin yun, narinig natin. With matching, no joke ang sabi ng Vice Presidente. Pag may nangyari sa akin, may nakausap na ako. Ibig sabihin, nagpaplano na. May nakausap na ako, may pagpaplano na. Di ba? Napatayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Ano pang paliwanag ang kailangan doon? Di ho ba? Yung sa DepEd, may mga tao na nagsasalita, na nagsasabi na nakatanggap sila ng mga puting sobre. Di ba? Isa din po yun, mga kababayan, sa pinag-uusapan about sa bribery. Madami ho At lahat yun, kailangan lusutan ni Inday Sara Duterte. Isa lang doon, mga boss chief amo, sir, ang hindi malusutan, impeach si Inday Sara Duterte, mga kababayan. At tayo nga ho, nananawagan sa mga senador na kada boboto, ilang kayo dyan? 24. No?
Kasi 'di ba nakikita natin sa mga TV, sa ating telebisyon, ito yung hanay ng mga bumoto, ito yung hanay ng mga hindi bumoto. Ngayon tayo hindi ho natin alam, no, bakit kaya hindi nila binoto si Inday Sara Duterte? Ano nakikita nila doon sa mga ebidensyang ipinresenta sa kanila? Gano'n, 'di ba? Tingin ko kapagka ho may mga gano'n mga kababayan, naku, tingin ko aayusin ng mga senador yung pagboto nila, no? Wag ho tayong pumayag yung number game lang eh. 'Di ba? Wag tayong pumayag ng gano'n. Kasi bakit 'to? 'Pag yung mga number game, yan kaibigan ni Inday Sara Duterte. Ayos, lusot na si Inday Sara Duterte. Pero hindi man lang nasagot, 'di ba? Yung hinahanap ng taong bayan. Lugi tayo doon. Kahit DDS ka, lugi ka doon.